Madalas sabihin ng matatanda sa amin na huwag kang papasok sa barangay sa Lumagi kapag palubog na ang araw, dahil kahit ang araw, takot na raw sa lugar na yon. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang kwentong yon mula sa lola ko, pero gaya ng ibang batang walang muwang, pinagtatawanan ko lang noon. Sino ba namang maniniwala na may isang barangay na iniiwasan mismo ng araw, di ba? Pero ngayong ako na mismo ang nakatapak sa putikan ng Salumagi, saka ko lang naintindihan na hindi lahat ng biro nga lang. Ako nga pala si Berto. Isang hamak na magsasaka na iniwan ng sariling pamilya sa gitna ng utang, gutom, at sunod-sunod na malas sa buhay. Walang asawang naiwan, walang anak na kasama, tanging ang lumang kariton, at ilang sako ng bigas ang bitbit ko nang tanggapin ko ang alok na bantayan ang nyugan dito sa Salumagi. Wala raw gustong magbantay dito kahit doble ang bayad. Sabi ko sa sarili ko, pera lang yan, chismis lang yung mga aswang-aswang na yan. Kasama ko si Domeng, kababata ko pa mula sa kabilang baryo. Kung ako ang tahimik at seryoso, siya naman yung may dalang tawa sa bawat gabi ng pagbabantay namin sa gitna ng dilim. Dalawa lang kami sa kubo na pinatayuan ng amo ko sa gitna ng nyugan. Wala kaming kapitbahay, maliban sa mga uwak na nagliliparan tuwing madaling araw. Noong una, walang kakaiba. Tahimik ang gabi, madalas lang maririnig ang huni ng mga kuliglig, minsan ay kaluskos ng mga unggoy sa malayo. Si Domeng, hindi mapakali kung walang kwentong kabaliwan. Sa gabi ng unang linggo, habang nag-ihaw kami ng tinapa, bigla siyang nagkwento tungkol sa lumaraw na alamat ng barangay. Na dati raw, may isang pamilya rito na sinumpa dahil sa pangungulam at nang magkaproblema, nagpalit sila ng anyo para hindi mahuli. Mula noon daw, hindi na sumikat ang araw ng buo sa Salumagi para bigyang lakas ang mga nilalang na hindi dapat nabubuhay. Napailing lang ako noon. Hay naku, Domeng. Kung aswang yan, matagal na tayong kinain, sabi ko sabay abot sa kanya ng mainit na tinapay. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin ko na parang may kakaiba. Pansin mo yung mga punong nyog? Bakit parang palayo ng palayo ang anino nila, kahit wala namang buwan? Hindi ko na lang sinabi kay Domeng, baka pagtawanan lang ako. Kinabukasan, habang nag-aani ako ng nyog, may napansin akong bakas ng paa sa putikan. Hindi yung normal na bakas lang ng tao, ito, mahaba ang mga daliri, parang kumikiskis sa lupa. Pinagmasdan ko. Sinundan ko pa. Nauwi ako sa likod ng kubo namin kung saan may lumang balon na matagal nang tinakpan. At doon, sa gilid ng balon, may nakatali na piraso ng pulang tela. Kulay dugo. Napaurong ako. Napasigaw pa ako kay Domeng na abalang nagwawalis sa harap ng kubo. Domeng! Isasri! Halika nga rito. Nilapitan niya ako na parang wala lang. Ano na naman yan, Berto? Multo na naman? Itinuro ko ang tela. Pinagmasdan naming dalawa. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan niya ang paligid, sa kanya ako siniko. Hayaan mo na yan. Baka basura lang yan ng mga nag-inom dito dati. Pero kita ko sa mga mata niya na hindi na siya kampante. Kinagabihan, hindi na siya makwento. Ako naman, pilit na sinasabi sa sarili ko na baka kalokohan lang yon. Hanggang sa may marinig kaming kalusko sa labas ng kubo. Mabigat ang yabag pero mabilis. Hindi yun hayop. Siguradong tao. Tumayo si Domeng, kinuha ang gulok, saka dahan-dahang sumilip sa bintana. Ano nakita mo? Tanong ko. Saglit siyang tumingin sa akin. Nanginginig ang boses. Berto, wala naman. Pero alam kong may nakita siya. Hindi na kami nakatulog ng maayos. Sabi ko, baka magnanakaw lang. Kinabukasan, inikot namin ang paligid. Wala kaming nakita. Pero yung mga bakas ng paa kagabi, kaparehong-kapareho ng nakita ko sa putikan kahapon. Lumipas ang mga araw, parang lumalakas ang loob ng kung sino man o kung ano man yon. Minsan, maririnig naming parang may kumakalabit sa bubong. Minsan naman, may amoy na parang bulok na karne na sumisingaw mula sa likod ng kubo. Pinapalakas lang namin ang loob namin ni Domeng sa pamamagitan ng mga biruan. Pero ramdam ko, natatakot na rin siya. Isang gabi, habang magkausap kami ni Domeng sa harap ng kubo, bigla siyang napatigil. Nakatingin siya sa likod ko. Kita ko na namutla siya.
Berto, huwag kang lilingon. Siyempre, unang reaksyon ko, lumingon ako. Sa may gilid ng nyugan, sa ilalim ng mga punong walang anino, may nakatayo. Hindi ko maaninag ang mukha, pero sigurado akong tao. O tao ba talaga? Dahil kahit wala ng liwanag, aninag ko ang mga mata niyang parang nagliliwanag na pula. Napaatras ako. Si Domeng, hinila ako papasok ng kubo. Pinatay namin ang lampara. Nagtago kami sa ilalim ng lumang mesa. Ang tanging tunog lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang marahang hingal ni Domeng. Maya-maya narinig namin ang yabag. Paikot-ikot sa kubo. Tila inaamoy kami. Tila inaabot kami gamit ang mahahabang kuko na kakaskas sa kahoy ng dingding. Nang bigla itong tumigil, akala ko ligtas na. Pero bigla kaming nakarinig ng tinig mula sa labas. Mahinang boses. Hindi lalaki. Hindi babae. Parang bata na paos. Berto, napatingin ako kay Domeng. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Wala naman akong kakilala rito na tatawagin ako ng ganon. Sino iyon? Ano iyon? Hanggang sa sumilip ako sa siwang ng dingding at doon ko nakita ang hindi ko na sana gustong makita. Sa ilalim ng ilaw ng dilim, lumulutang ang katawan ng nilalang na iyon. Wala siyang paa. Ang mahahabang daliri dumidikit sa lupa. Ang mata niyang pula nakatitig diretsyo sa akin. At bago pa ako makasigaw, bigla itong umiti. Isang ngiti na parang pamilyar. Isang ngiti na parang kilala ko. Hindi ko na alam kung natatakot ako o naawa. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na ako makakatulog ng tahimik. At sa loob-loob ko, alam kong bukas, hindi na lang kami ni Domeng ang nagbabantay sa gitna ng dilim. May kasama na kami. At baka hindi lang isa. Kaya kung sakaling balak mong pumasok sa barangay na ito, tandaan mo lang, may dahilan kung bakit ayaw na itong sikatan ng araw. At ngayong alam ko na, baka hindi na rin ako basta-basta makalabas. Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog. Si Domeng, pilit na pinapalakas ang loob ko habang nagkakape kami sa may batalan, pero kita sa mukha niya ang pagod at kaba. Wala man lang bumati sa amin na araw, parang lalo pa itong nagtago sa likod ng makapal na ulap. Basang-basa ang lupa sa hamog, malamig ang simoy, pero higit sa lahat, mabigat ang pakiramdam. Napatingin ako sa mga kamay ko na nanginginig pa rin. Hindi mawala sa isip ko ang itsura ng nilalang na yon. Pamilyar ang ngiti. Parang ngiti ng nanay ko. Pero paano? Matagal nang patay ang nanay ko, o iyon ang alam ko. Lumaki akong walang ama. Si Inang Petra lang ang kasama ko noon, matanda na pero matapang, palaban sa tsismis at sa gutom. Madalas siyang sinisisi ng mga tao sa baryo namin dahil daw sa kanya, laging nagkakasakit ang mga hayop, namamatay ang tanim, at madalas nababalot ng malakas na ulan ang palayan kahit tag-araw. Tinatawag siyang isalot na albularya. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ba talaga ang alam niya, pero tuwing gabi, palihim ko siyang nakikitang nag-aalay ng mga dahon, buto, at mga piraso ng manok sa ilalim ng puno sa likod ng kubo namin. Minsan tinanong ko siya. Sabi niya, Berto, may mga bagay na wag mong pakikialaman. May mga lihim na mas mabuting patagong inililibing kaysa hinuhukay. Hindi ko na inusisa noon. Bata pa ako. Natatakot lang akong mapalo. Pero ngayong naaalala ko ang lahat, parang biglang lumilinaw ang mga tanong na matagal ko nang kinalimutan. Habang nakatulala ako, biglang bumasag sa katahimikan ang sigaw ni Domeng. Berto! Tignan mo to! May hawak siyang isang lumang kahon na parang nahukay lang mula sa ilalim ng kubo. May mga ukit na simbolo, mga hugis bituin at dahon na hindi ko maintindihan. Basang-basa ang paligid ng kahon, pero tuyo ang loob. At sa loob, may nakabalot na tela, kulay abuhin, parang hinabi mula sa hibla ng kawayan. Buksan mo, sabi ni Domeng. Ayoko, sagot ko. Baka kung anong sumpayan. Pero matigas ang ulo ni Domeng. Binuksan niya ang balot. Bumungad ang isang mutya, bilog, kulay asul na parang dagat na may ilaw sa loob. Napalunok ako. Ramdam kong mainit ito kahit hindi ko pa nahahawakan. Berto, anong tingin mo dito? Tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang umihip ang malamig na hangin.
Napatingin kami sa likod ng kubo, doon mismo sa lumang balon kung saan ko nakita ang pulang tela. Doon ko nakita ang isang matandang nakaupo sa gilid, nakatalukbong ng kupas na tela, at may hawak na tungkod na parang yari sa ugat ng puno. Hindi ko siya kilala, pero ramdam ko agad hindi siya basta tao. Nilapitan namin. Ako, halos ayaw pa. Si Domeng parang batang nahihila ng kuryosidad. Pagdating namin sa harap niya, bigla siyang nagsalita, tinig na parang sabay mababa at manipis. Binalikan ka na ng dugo mo, Berto. Nanginig ang tuhod ko. Sino po kayo? Hindi niya ako sinagot. Bagkus, hinawakan niya ang mutya sa kamay ni Domeng at itinapat ito sa noo ko. Parang may dumaloy na apoy sa loob ng ulo ko. Mga alaala na hindi akin, mga bulong, mga mukhang pamilyar pero ngayon ko lang muling naalala. Nakita ko ang nanay ko, si Inang Petra, nakaluhod sa harap ng isang nilalang na kulay itim ang balat at may pakpak na parang paniki. Umiiyak siya. May hawak siyang sanggol, ako. Isinusumpa niya raw ang kalahati ng dugo ko, kapalit ng kaligtasan ko noon. Napaatras ako. Gusto kong isuka lahat ng nakita ko. Pero bago ko pa magawang magtanong, itinuro ng matanda ang mutya. Yan ang susi mo. Sa mutyang yan nakakulong ang kalahati ng sumpang iniwan ng ina mo. Buhay ka dahil dito, pero habang hawak mo yan, hahanapin ka ng mga nilalang na kumakain ng dilim. Biglang nagsalita si Domeng. Bakit ngayon lang? Bakit hindi mo sinabi noon pa? Ngumiti ang matanda, ipinatong ang kulubot niyang kamay sa balikat ko. Hindi lahat ng lihim pwedeng isiwalat kung hindi pa oras. Ngayon, oras na. Napasapo ako sa ulo ko. Gusto ko nang tumakbo palayo. Gusto ko nang umuwi, pero saan ba ako uwi? Ang kubo namin ni Domeng, punong-puno ng anino. Ang baryo namin, sigurado akong hindi na ako tatanggapin. Sino bang gusto sa isang anak ng sinumpang albularya na baka kalahating aswang din? Kinagabihan, hindi na ako mapakali. Binabantayan ko ang mutya na ngayon ay nakalagay sa maliit na bote na pinuno ko ng asin, sabi raw ni Domeng, pampalayo ng malas. Hindi ko alam kung totoo. Pero mas mabuti na yun kaysa wala. Habang nakapikit ako, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin. Akala ko si Domeng lang, pero pagdilat ko, naroon ang matanda, nakaupo sa may paanan ng banig ko. Hindi ka makakatulog hanggat hindi mo tanggap ang dala mong dugo, sabi niya. Anong gusto mo? Maging halimaw ako, balik ko, pilit kong pinapataas ang boses ko kahit nanginginig. Hindi lahat ng anak ng dilim ay masama. May mga nilalang na isinilang para baguhin ang sumpa. Ikaw iyon, Berto. Napatawa ako, mapait. Ako? Tingnan mo nga ako. Wala akong alam kundi magputol ng niyog at magbuhat ng sako. Anong laban ko sa mga aswang na yan? Kinuha niya ang tungkod niya, itinuro ako. Kapag dumating ang gabi na pinakamadilim, pipili ka, makikiayon ka ba sa kadiliman o sisindihan mo ang liwanag kahit sa barangay na hindi na sinisikatan ng araw? Hindi ko siya sinagot. Bumuntong hininga siya, saka inilapag sa tabi ko ang maliit na supot na gawa sa dahon ng saging. Sa loob niyan may gabay. Mutya ng tubig. Galing sa pusod ng lawa na hindi pa nararating ng tao. Pag dumating ang oras, itabi mo sa puso mo at baka maalala mo kung sino ka talaga. Pagdilat ko kinabukasan, wala na ang matanda. Parang hangin lang siyang dumaan. Pero naiwan ang supot. Binuksan ko. May maliit na kabibe na kumikislap sa loob, asul, gaya ng mutya. Hinawakan ko ito at parang naramdaman ko ang tibok ng puso ko na bumigat at bumilis. Nang araw din yon, nagpaalam ako kay Domeng na pupunta ako sa gilid ng lawa sa dulo ng barangay. Ayaw niya akong payagan pero wala siyang nagawa. Habang naglalakad ako, ramdam ko ang bigat ng bawat yapak, parang ang lupa, hinihigop ang lakas ko. Dala ko ang mutya sa bulsa. Sa bawat hakbang, may naririnig akong bulong. Mga tinig na pamilyar. Mga tinig na parang tinatawag ako o tinutukso. Pagdating ko sa lawa, malamig ang tubig, kulay abo, parang may buhay na anino sa ilalim. Umupo ako sa bangko na gawa sa lumang troso. Pinikit ko ang mata ko. Humina ako ng malalim. Isinawsaw ko ang kabibe. Nang ilabas ko ito, mas maliwanag na ang kislap.
Biglang may boses sa likod ko. Berto. Napalingon ako. Isang babae. Mahaba ang buhok, balot ng puting tela. Ang balat niya parang tubig na may liwanag. Diwata. Hindi ako sigurado. Pero hindi ako makagalaw. Oras na para piliin mo ang laban mo, sabi niya. Hindi ka makakatakas. Kahit pa anong gawin mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero sa halip napapikit ako. Ramdam ko ang malamig na palad niya na dumikit sa balikat ko. At bago ko pa mabuksan ang mata ko, narinig ko ang huling bulong niya. Babalikan ka niya, Berto. At kapag bumalik siya, kailangan mong piliing mabuhay o lamunin ka ng dilim. Pagdilat ko, ako na lang mag-isa sa gilid ng lawa. At sa palad ko, kumikislap ang kabibe. Tuloy ang malamig na hangin, pero mas malamig na ngayon ang gabi na paparating. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo sa gilid ng lawa matapos mawala ang diwata. Pakiramdam ko, tulala lang akong nakatitig sa kabibe na kasing lamig ng tubig na sumisingaw sa balat ko. Sa bawat kislap nito, para akong hinuhubaran ng mga alaala na pilit ko sanang nilimot. Naalala ko bigla ang araw na iniwan ako ni Inang Petra. Walang paalam. Walang paliwanag. Basta na lang siyang nawala isang gabi habang umuulan ng malakas. Iniwan niya akong nakabalot sa banig, giniginaw, walang ibang kasama kundi ang bagyong kumakabog sa bubong ng aming kubo. Akala ko babalik siya. Akala ko susunduin niya ako kinabukasan. Pero hindi na siya bumalik. Kinain siya ng tsismis, naging alamat ang pangalan niya sa baryo, at ako, iniwan nilang tatakan bilang anak ng kulam. Bata pa ako noon, pero hanggang ngayon, dala ko pa rin yung gabing yon sa likod ng isip ko. Lahat ng hiya, galit, at tanong na hindi ko nasagot hanggang dito sa barangay sa Lumagi, dala ko pa rin. Ngayon, heto na naman ako. Hindi na sapat ang mga multo ng nakaraan, may tunay na nilalang na gustong gumapang sa dilim para akitin ako, lamunin ako, o baka patayin na lang para matapos na ang dugong iniwan ni Inang. Ang masakit, sa lahat ng ito, ako pa rin ang walang laban. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod, at dahan-dahang bumalik sa kubo. Wala na roon si Domeng. Baka pumunta sa may kanto para bumili ng sardinas o baka gusto lang umiwas muna sa gulo. Bago ako pumasok, napansin ko ang mga dahon sa paligid, tuyo pero basa, parang may dumaan na hindi tao. May mga galos ang pader ng kubo, malalim, parang pinagdikitan ng matalim na kuko. Napalunok ako, napakapit sa kabibe sa bulsa ko. Nang sumapit ang gabi, walang kibo si Domeng habang sabay kaming kumakain ng tuyo at kanin. Nakayuko lang siya, parang pinapakinggan ang bawat tunog ng paligid. Ako naman, panay ang sulyap ko sa bintana. Sa dilim ng nyugan, sigurado akong may mga matang nakatitig pabalik. Domeng, mahinahon kong sabi. Kung gusto mo nang umalis, ngayon na. Hindi kita pipigilan. Napatingin siya sa akin, pinilit mumiti pero sablay. Sira ka ba? Iiwan ba kita rito? Baka pagbalik ko, wala ka ng ulo. Napabuntong hininga ako. Ang totoo, yun din ang iniisip ko pero hindi ko masabi. May parte sa akin na gusto nang magtago na lang, umalis na lang, magkunwaring walang nakitang kabibe, walang narinig na diwata, walang inang sumumpa ng kalahati ng pagkatao ko. Pero sa tuwing isasara ko ang palad ko at mararamdaman ang lamig ng mutya, bumabalik lahat. Wala akong takas. Kinaumagahan, habang inaayos ko ang sira naming bubong, napansin kong may nakasabit na putol na ulo ng manok. Bagong katay. Hindi amin. Malinis ang hiwa, parang pinatuyo muna bago isinabit. Napaurong ako. Pinilit kong bumaba, tinawag si Domeng, pero nang balikan namin, wala na ang ulo. Ang naiwan lang, patak ng dugo na parang gumagapang pabalik sa lupa. Sunod-sunod ang kababalaghan. Sa tuwing papasok ako sa nyugan para mag-ani, makakarinig ako ng tawa ng bata, pero walang bata rito. Minsan, biglang babagsak ang nyog kahit walang hangin. Minsan naman, pakiramdam ko may humihila sa dulo ng pantalon ko, pero paglingon ko, mga anino lang ng punong nyog ang kaharap ko. Habang lumalala ang mga kakaibang nangyayari, lalo akong pinupuno ng tanong at takot. Lalo na tuwing mag-isa ako. Tuwing may iwan akong nakatitig sa mutya, tanong ko sa sarili ko, ako ba talaga yung magtatapos ng sumpa?
Paano kung ako pala yung magiging dahilan kung bakit tuluyan ng lamunin ng dilim ang barangay na ito? Mas mabuti pa siguro kung ako na lang ang sumuko. Isang gabi, habang natutulog si Domeng sa gilid, nagdesisyon akong lumabas ng kubo. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa akin palabas. Bitbit ko ang kabibe at mutya sa bulsa ko, pinipisil ko para hindi ako manginig. Humakbang ako palabas ng nyugan, patungo sa likod, doon sa lumang balon. Sa liwanag ng munting lampara na bitbit ko, nakita ko na may nakaluhod sa gilid ng balon. Babae. Mahaba ang buhok, nakaputi. Pabalik siya ng pabalik, para bang sumasayaw ang buhok niya sa hangin. Nang maramdaman niya ako, dahan-dahan siyang tumingin. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero ramdam kong mata namin ang nagtagpo. Tapos, mumiti siya. Isang ngiti na parang kilala ko. Isang ngiti na kasing lamig ng ulan noong gabing iniwan ako ni Inang Petra. Berto, tinig niya, mahina pero malinaw. Huwag ka nang lalaban. Hindi ka nila kailangan. Hindi ka kailangan ng liwanag. Pakiramdam ko bumigat ang katawan ko. Gusto kong umatras pero nanigas ang mga paa ko. Sa ilalim ng lampara, nakita ko ang mahahabang kuko niyang nakasawsaw sa gilid ng balon. Dugo. Sariwa. Sino ka? Tanong ko, paos ang boses ko. Ako ang ina na dapat mong sinamahan. Tumaas ang mukha niya. Doon ko nakita, mukha ni Inang Petra, pero warak ang balat, puti ang mata, at ang bibig niya, punong-puno ng ngipin na parang sa aso. Napapikit ako. Pinilit kong buksan ang palad ko. Pinisil ko ang kabibe. Biglang kumislap ito at sa kislap na yon para akong natauhan. Kumalas ang bigat sa katawan ko. Napaatras ako. Babalik ka rin, Berto, sabi niya, habang dahan-dahan siyang lumulubog pabalik sa loob ng balon. Dugo mo ako, hindi ka makakatakas. Nang maglaho ang nilalang, napaupo ako sa lupa. Humihingal, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Doon ko lang naramdaman ang sakit, sakit na parang pinunit ang buong pagkatao ko. Gusto kong isigaw lahat ng galit ko kay Inang Petra. Gusto kong tanungin siya kung bakit ako iniwan. Kung bakit ako isinumpa. Kung bakit ako ngayon ang kailangan lumaban. Nang bumalik ako sa kubo, gising na si Domeng. Halata sa mukha niyang alam niyang may nangyari. Hindi na siya nagtatanong. Umupo lang siya sa tabi ko. Pinatong ang kamay niya sa balikat ko. Kung aalis tayo, ngayon na, Berto. Kahit saan, basta malayo rito. Napailing ako. Gusto kong ang sagot ko. Pero alam kong kahit saan kami pumunta, susundan kami ng dilim. Hindi lang ako basta tao na pwedeng magtago sa likod ng pader. Ako ang target. Ako ang susi. Kung aalis ako, dadalhin ko ang sumpa kung saan man kami magtago. Hindi ko kayang umalis, Domeng, sabi ko. Mas takot ako kung dadalhin ko to kung saan-saan. Napayo ko siya. Wala kaming inik habang dahan-dahan na namamatay ang apoy ng lampara. Sa labas, narinig ko na naman ang kaluskos sa bubong. Mabilis. Mabigat. Tapos, parang may bumubulong sa dingding. Pumipintig ang mutya sa bulsa ko, parang may buhay. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mag-ensayo. Hindi ko alam kung paano, wala naman akong alam na orasyon, wala akong gamit kundi gulok at dasal. Pero sa bawat paghawak ko sa mutya, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may mainit na dumadaloy mula sa palad ko papunta sa dibdib ko. Sabi ng diwata, kailangan kong itabi sa puso. Kaya tuwing sasapit ang dapit hapon, itinatali ko ito sa lig ko gamit ang lumang sinulid. Doon ko lang nararamdaman na kahit papaano, hindi ako nag-iisa. Pero habang lumalakas ako, lumalakas din ang kabaligtaran. Dumadami ang mga anino sa paligid. Minsan, makikita kong nakatayo lang sa likod ng puno ang mga nilalang na walang mukha, puro anino lang pero kita mo ang mata nilang pula. Minsan naman, biglang mawawala ang mga sako ng bigas, tapos makikita naming wasak na, puno ng itim na balahibo at amoy panis na dugo. Isang gabi, habang binabantayan ko ang paligid, bigla akong napahinto. Doon sa pinakagitna ng nyugan may nakatayo. Maliit na nilalang, parang bata. Pero hindi tao. Balot ito ng itim na balahibo, kumikintab sa ilalim ng kaunting buwan. Dahan-dahan akong lumapit.
Nanginginig ang bulok ko sa kamay ko. Nang konti na lang ang distansya namin, bigla itong tumakbo papalayo, pero naiwan ang bakas ng paa sa putik. Kapareho ng nakita ko noong unang gabi. Huminga ako ng malalim. Sa ilalim ng puno ng niyog, itinukod ko ang gulok. Pinikit ko ang mata ko, pinisil ang mutya sa leg ko. Kung ano ka man, kung sino ka man, handa na akong lumaban. Pero hindi ko alam kung paano. Sa dilim, walang sumagot. Ang narinig ko lang ay ang marahang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng puso ko na parang hinahampas ng 10 bagyo. Hindi ko alam kung mananalo ako. Hindi ko rin alam kung matatalo ko sila. Pero alam kong wala na akong ibang pagpipilian kundi tumayo, humawak sa mutya, at harapin ang dilim na iniwan sa akin ng dugo ko. Hindi na bumalik ang katahimikan mula noong gabing nakita ko ang anino sa gitna ng nyugan. Bawat hakbang ko palabas ng kubo, pakiramdam ko may mga matang nakasunod. Hindi ko man sila makita ng buo, ramdam ko ang mabigat na presensya na parang usok na sumisingit kahit saan, sa hangin, sa ilalim ng lupa, sa likod ng mga anino. Si Domeng, pilit na pinapakita na matatag siya. Pero alam kong pinipilit lang niya ang sarili. Halata sa mga mata niyang puyat na siya, lagi siyang may dalang bulok kahit natutulog. Pagmulat ko minsan sa madaling araw, nakita ko siyang nakaupo sa may hagdan ng kubo, hawak ang lumang rosaryo na minana pa raw niya sa nanay niya. Nang magtama ang mga mata namin, pilit siyang umiti, pero agad din bumuntong hininga. Berto, kung hindi kita kaibigan, matagal na akong umalis dito, sabi niya, sabay tawa ng pilit. Umupo ako sa tabi niya, nakatingin sa madilim na nyugan. Pinilit kong magpakatatag, pero ang totoo, gusto ko nang bumigay. Gusto ko nang sumigaw para palabasin ang lahat ng bigat. Pero kung bibitaw ako, sino na lang ang haharap? Wala naman akong mapapala kung tatakbo ako, susundan lang ako ng dilim saan man ako magtago. Minsan, may mga gabi na bigla na lang magbubukas ang pinto kahit nakasara na. Maririnig namin ang mga yabag na parang kumakaladkad ng paa. Sa tuwing susubukan naming silipin, wala kaming makikita kundi basang bakas ng paa sa sahig, bakas na hindi tao, mahahaba ang mga daliri at parang may mga kuko na dumudulas sa kahoy. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Domeng sa may harap ng kubo, nagsindi siya ng bonfire. Sabi niya, pampatapang daw kahit papaano. Pero kahit gaano kainit ang apoy, ramdam pa rin namin ang malamig na dampi ng hangin. Tahimik lang kami habang pinagmamasdan ang apoy. Berto, basag ni Domeng sa katahimikan. Kung mamatay man ako rito, huwag mong hayaan na makuha nila ang katawan ko. Sunugin mo kahit abo na lang matira. Napalingon ako sa kanya. Ano ka ba, Domeng? Hindi mo trabaho to, pwede ka namang umalis, umuwi sa asawa mo, wala akong asawa, Berto. Ikaw na lang pamilya ko, sagot niya, sabay ngiti kahit nanginilid ang luha. Kung iwan kita, para na rin kitang pinatay. Hindi ko na napigilan. Napayuko ako. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nagkaroon ng totoong kasama na handang magsakripisyo para sa akin. Pero ang masakit, baka ako pa ang maging dahilan ng kamatayan niya. Kinabukasan, nagdesisyon kaming palakasin ang paligid ng kubo. Pinagdugtong-dugtong namin ang mga palapa at mga sanga ng kawayan para gawing harang. Pinuno namin ng asin ang gilid ng kubo, nilagyan ng bawang at mga lumang anting-anting na nakuha ni Domeng sa kung sino-sinong matanda sa baryo. Kahit papaano, nakakapanghinayang, pero alam naming hindi sapat yon para pigilan ang mga nilalang na nasa dilim. Nang sumapit ang hapon, habang inaayos ko ang bubong, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Parang nag-ipon ng bagyo pero walang ulap. Nilingon ko si Domeng na abala sa paglagay ng mga pako sa poste. Biglang sumipol ang hangin, bumaluktot ang mga sanga ng nyog na para bang may dumaan na hindi tao. Napatingin kami pareho sa nyugan. Doon sa pinakagitna, nakita ko ang anino, mas malinaw na ngayon. Mataas, payat, mahaba ang mga braso, at ang mga mata, pula na parang baga sa gitna ng gabi. Tumayo lang siya roon, nakatingin sa direksyon namin. Domeng, mahina kong tawag. Hindi siya sumagot. Napako ang tingin niya sa nilalang na parang tuod sa gitna ng mga puno. Biglang nagliyab ang bonfire na iniwan namin sa harap ng kubo, kahit basang-basa ang mga kahoy at palapa, sumiklab ito na parang pinatakan ng gasolina. Napaatras kami pareho.
Sa loob ng apoy, nakita kong parang may mga anino na umiikot, sumasayaw, at nagpapakita ng mga hugis na hindi ko maintindihan. May mga mukhang lumilitaw at biglang mawawala. Mga mukha na parang kilala ko, mukha ng mga kalaban, mukha ng mga mahal ko, mukha ng sarili ko. Napakapit ako sa mutya na nakatali pa rin sa lig ko. Pakiramdam ko, kumikislap ito ng sabay sa bawat pitik ng apoy. Nang muling lingunin ang gitna ng nyugan, wala na ang anino. Pero alam kong hindi siya umalis. Alam kong mas malapit na siya ngayon kaysa kanina. Lumipas ang magdamag na halos hindi kami nakatulog. Hindi na kami pumasok sa loob ng kubo. Doon na lang kami sa harap, hawak ang mga gulok at ang mutya ko, mahigpit kong pinipisil sa palad ko. Pumikit man ako, parang gising pa rin ang isip ko, pinakikinggan ang bawat yabag, bawat kaluskos, bawat aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Pagsikat ng araw, o kung maituturing pa bang sikat yon dahil sa salumagi, parang hindi na talaga dumadaan ang araw ng buo, bumaba kami ni Domeng sa ilog na malapit sa nyugan para mag-igib. Habang sinasalok ko ang tubig, napansin kong parang may mga mansa ng dugo sa pagitan ng mga bato. Sinundan ko ng tingin at doon ko nakita, sa ilalim ng mababaw na tubig, nakasiksik ang ilang buhok na mahaba at itim. Parang iniwan para makita ko. Naramdaman kong sumikip ang dibdib ko. Pumipintig na naman ang mutya sa lig ko, parang pinapaalala sa akin na hindi ko ito maitatanggi. Hindi ko na maitago ang takot. Hindi ko rin maitago ang tanong, handa ba talaga akong harapin to? O ako lang ba ang pinaglalaruan? Pagbalik namin sa kubo, tahimik lang kami ni Domeng. Kahit ang mga uwak sa itaas, para bang biglang nawala. Ang natira lang ay ang mabigat na katahimikan. Umupo ako sa sulok, iniikot ang kabibe sa palad ko. Pilit kong iniisip ang sinabi ng diwata na may laban pa akong pwedeng piliin. Pero paano? Paano kung wala naman talaga akong laban kundi mamatay sa kamay ng mga anino? Kinagabihan, habang nag-aayos kami ng mga lubid at pako sa paligid ng kubo, biglang may bumagsak mula sa bubong, isang malaking iguana na wala ng ulo. Dumiretso ito sa paanan ko. Basa ang sugat, amoy bulok na karne. Napatingin ako kay Domeng, nakita ko ang panginginig ng kamay niya kahit pilit niyang tinatakpan. Lumingon siya sa paligid, itinuro ang madilim na bahagi ng nyugan. Berto, naririnig mo yon? Tahimik akong nakinig. Sa dilim, may marahang halakhak. Paos, mababa, parang babae pero sabay lalaki. Humahalo ito sa huni ng kuliglig, parang tinutunaw ang gabi. Pumipintig ang mutya ko ng mas mabilis, parang sinisigawan ang puso ko na huwag akong bibigay. Hinila ako ni Domeng pabalik sa loob ng kubo. Nagbarikada kami ng mga upuan at kahoy sa pinto. Nanginginig ang lampara sa mesa, nanginginig din ang ilaw. Sa labas, maririnig ang yabag. Paikot-ikot. Minsan, may kaluskos na parang kuko na kumakalmot sa dingding. Minsan, may biglang tatapik sa bubong. Hindi na kami halos gumalaw. Umupo lang kami, hawak ang mga gulok at mutya, naghihintay kung kailan nila sisirain ang harang. Sa loob ng dibdib ko, parang gusto nang sumabog ang galit at takot. Gusto kong sumigaw, gusto kong suntukin ang dingding, gusto kong takutin sila pabalik, pero ang totoo, ako ang takot na takot. Ako ang may bitbit na sugat na hindi pa rin maghilom, iniwan, sinumpa, at ngayon, sinisingil ng kadilimang galing din sa dugo ko. Habang binubulong ko sa sarili kong lalaban ako, maririnig ko ang tinig ni Inang Petra sa loob ng utak ko. Hindi ka makakatakas, Berto, ikaw ang susi. Sa labas, biglang nagkalabugan. May bumangga sa dingding. Mabilis, mabigat. Parang katawan na ibinabagsak. Pangalawa. Pangatlo. Napapikit ako, pinisil ang mutya, pinilit huminga ng malalim. Wala pa ang laban. Pero ramdam kong hindi na ito atras. Kung anong halimaw ang nasa dilim, alam kong naghihintay lang ito ng tamang oras para sumagpang, at ako, gusto ko mang umalis, wala na akong ibang daan kundi tumayo, humawak sa liwanag na maliit man, at ipagdasal na sana, kahit paano, sapat pa yon para hindi kami lamunin ng buo. Walang tulog ang magdamag. Bawat kaluskos, bawat pag-uga ng bubong, parang itim na palad na humahaplos sa batok ko. Kahit nakasandal ako sa dingding habang mahigpit na hawak ang mutya, pakiramdam ko anytime, may hahatak na lang sa akin mula sa dilim.
Si Domeng, katabi ko, tulala na rin pero kita kong pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng mga daliri niya sa bulok. Hindi ko alam kung anong oras na. Parang inabot na kami ng dapit hapon na hindi man lang sumikat ang araw. Ilang araw na bang ganito? Hindi ko na alam kung anong petsa na. Basta alam ko lang, unti-unti na kaming inuubos ng takot. Nang humupa ang kaluskos sa labas, unti-unti kaming bumitaw sa mga gulo. Napahinga si Domeng, tumayo at bumuntong hininga. Saka siya biglang natawa, tawang pilit, basag. Ang kulit mo kasi, Berto kung hindi mo lang kinuha yang mutya, wala sana tayo rito. Napalingon ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Umiling siya, umiti na parang nagbibiro. Wala. Gutom lang siguro ako. Sabay dumampot ng lata ng sardinas sa gilid, binuksan na parang walang nangyari. Pero may kung anong kumislot sa dibdib ko. Mula pa kanina, may mali na akong nararamdaman kay Domeng. Hindi ko alam kung gutom lang ba talaga siya o pagod lang. O baka paranoia ko lang. Pero hindi ko maiwasang pagdudahan kahit papaano, kasi kung isipin ko, lahat ng to, nagsimula lang naman ng hukayin niya ang mutya. Kung hindi niya binuksan yon, hindi ko rin malalaman ang sumpa ko. Pero ayaw kong isiping kasalanan niya. Kaibigan ko siya. Pamilya ko siya kung ituring. Kaya pinilit kong lunukin ang mga tanong sa lalamunan ko. Kailangan ko siya. Kung wala siya, baka matagal na akong kinuha ng dilim. Kinabukasan, naalimpungatan ako sa tunog ng mga paang may dalang putik. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si Domeng bitbit ang sako na parang mabigat. May hinihila siyang maliit na kariton papunta sa nyugan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya ron sa ganitong oras. Lumabas ako, tinawag siya. Domeng, saan ka pupunta? Napalingon siya pero hindi agad sumagot. Halos 1 minuto bago siya ngumiti ng pilit. Magtatapon lang ako ng mga sira nating palapa. Baka makabuti, masira yung bakod natin kung lagi nang mabigat. Bakit sa gitna pa ng nyugan? Hindi na niya ako sinagot. Tumalikod lang siya at itinuloy ang paghila sa kariton. Hindi ko na siya sinundan. Bumalik ako sa loob ng kubo, umupo, pinisil ang mutya sa leg ko. May bumubulong na naman sa likod ng isip ko, Berto, mag-ingat ka, pero tinabunan ko ng buntong hininga. Baka nagpaparanoid lang ako. Baka pagod lang talaga si Domeng. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya, pawis na pawis, pero hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko na siya kinumusta. Pareho na lang kaming tahimik. Pero sa kaloob-looban ko, parang may matigas na tinik na nakabara sa lalamunan ko. Kinagabihan, naalimpungatan ako. Wala si Domeng sa tabi ko. Tumayo ako, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sumayad agad ang malamig na hangin. Nakita ko siya, nakaupo sa may puno sa likod ng kubo. May kausap siya. Pero wala akong makita kundi anino na parang sinlaki ng tao. Ang liwanag ng buwan, sapat para makita kong may iniabot na parang supot si Domeng. Yung kausap niya, kinuha ito at dahan-dahan na wala na parang sumingaw sa hangin. Napaatras ako. Napaupo sa may hagdan, pilit pinipigil ang kabog ng dibdib ko. Bakit may kausap si Domeng? Kanino niya binigay yon? Bakit parang may kasunduan? Pagbalik niya sa loob, nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang marahan niyang paghinga habang humiga siya sa banig. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, bumabalik ang nakita ko, anino, supot, at ang itsura ni Domeng na parang nagtatago ng mabigat na lihim. Kinabukasan, hindi ko na napigilan. Habang kumakain kami ng tinapay na tirang tuyot na, bigla kong tinanong, Domeng, sino kausap mo kagabi? Hindi siya kumibo agad. Tumigil siya sa pagmuya, tumingin sa akin na parabang bigla siyang naubusan ng palusot. Pagkatapos, ngumiti siya, basag na basag ng ngiti. Ha? Sino? Wala, baka napanaginipan mo lang. Domeng, nakita kita. May iniabot ka. Sino kausap mo? Hindi ko na pinigilan ang panginginig ng boses ko. Alam kong naririnig niya ang panginginig ko, at alam kong alam niya na alam ko. Ibabagsak na sana niya ang tinapay pero pinilit niyang ngumiti ulit. Berto, para rin sa'yo yon, ha? Para sa tin yon. Hindi mo naiintindihan ano bang para sa tin?
Anong ibinigay mo? Kanino? Halos pasigaw na ko. Hindi ko na pinansin kung marinig ako ng kung sinumang nilalang sa dilim. Huminga siya ng malalim. Sa kanya ibinaba ang tinapay. Hindi ko kayang ipaglaban to, Berto. Hindi tayo mananalo. Mas mabuti nang magtapo ng alay, konti lang. Para hindi na tayo galawin. Parang tinamaan ako ng kidlat. Anong alay? Ano bang ibinigay mo, ha? Hindi na siya sumagot. Yumuko siya. Doon ko lang napansin ang dugo sa laylayan ng pantalon niya. Doon ko lang naisip kung ano ang nasa sako. Doon ko lang naalala ang mga pusang biglang nawala nitong mga gabi. Napaluhod ako. Gusto kong suntukin si Domeng pero wala akong lakas. Ang bigat-bigat ng dibdib ko, parang may bato na umupo sa sikmura ko. Domeng, mahina kong sabi. Bakit mo to ginawa? Umiyak siya. Doon ko lang siya nakitang tuluyang sumabog. Hindi ko na kaya, Berto. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong makitang kunin ka nila. Kung magbibigay ako kahit konti, baka palipasin na nila tayo. Baka umalis na sila na palayo ako sa kanya. Tumayo ako, pinulot ang mutya na nahulog sa banig. Mahigpit kong pinisil. Ramdam kong kumikislap ito. Ramdam kong galit na galit ito, galit na galit rin ako. Hindi yan ganun, Domeng, bulong ko. Hindi yan hihinto kahit magtapon ka ng alay. Ako ang gusto nila, ako ang susi. Hindi mo ko kayang iligtas kung ganyan, biglang sumabog ang putok mula sa labas. Parang mga pako na tinamaan ng kung anong mabigat. Tumakbo ako sa bintana, doon ko nakita ang mga sanga ng kawayan na ginawang bakod. Wala na. Wasak. Sa gitna ng nyugan, may mga anino, mas marami na sila. Mas malinaw na ngayon. Mga nilalang na kulay abo, mahaba ang mga kuko, ang mata pulang-pula na parang nag-aapoy. Naramdaman ko ang mainit na luha na biglang bumagsak sa pisngi ko. Lumapit ako kay Domeng, kinuha ko ang balikat niya. Kung talagang mahal mo ko bilang kapatid, lalaban ka ngayon. Hindi ka na magtatapo ng alay, ilalaban mo kung anong meron ka. Nanginig ang balikat niya. Tumango siya, bagal. Pasensya na, Berto. Pasensya na talaga, sa labas, unti-unti nang sumisilip ang dilim, hindi na lang anino ngayon, kundi laman at buto na mabaho ang singaw. Humugot ako ng gulok, pinisil ang mutya. Hindi ko na alam kung mailaban pa ba talaga akong ipanalo, pero ang alam ko, wala nang atrasan. Sa dilim, narinig ko ang tawa. Tawa na pamilyar, boses ni Inang Petra, pero masama, malalim, parang nabubulok. Boses na bumubulong, tama si Domeng kung gusto mong mabuhay, magtapon ka na lang, huminga ako ng malalim, bumaling kay Domeng na ngayon ay nakahawak na rin ng gulok kahit nanginginig. Hindi, Inang, bulong ko sa sarili ko. Hindi kita susundin. At sa una naming sabay na hakbang papalabas ng kubo, doon ko naramdaman na kahit anong takot, kahit anong pagtataksil, kahit anong kadilimang sumasayaw sa paligid may liwanag pa rin akong hindi nila kayang lunurin ng basta-basta. Hindi ko na naramdaman ang lamig ng lupa sa ilalim ng paa ko habang lumalakad kami ni Domeng palabas ng kubo. Ang bigat ng hangin, parang may bumabalot na usok na hindi ko makita pero ramdam ng laman ko. Sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang mutya sa leeg ko, mainit na parang pinapaso ang balat ko, pero iyon lang ang nagpapalakas sa tuhod kong gusto nang bumigay. Sa harap namin, sumasayaw ang mga anino sa pagitan ng mga puno ng nyog. Hindi na sila basta anino lang. Kita ko na ngayon ang hugis ng katawan nila, payat pero matitikas, ang balat kulay abo na parang pinagsamang abo at putik. Ang mga mata nila nagliliyab ng pula. Isa-isa silang sumusulpot, paikot sa amin, parang mga gutom na aso na pinapaligiran ang kapwa aso bago tuluyang kagatin. Hawak ko ang gulok. Si Domeng nasa tabi ko, nanginginig ang mga kamay pero kita sa mukha niya ang hiya at galit na sabay niyang nilulunok. Tumango lang ako sa kanya. Hindi na namin kailangang magsalita. Alam na namin pareho na kung hindi kami lalaban ngayon, wala na kaming haharapin bukas. Humakbang ang isa sa mga nilalang, mas malaki siya kaysa sa iba. Balik ko ang mga kamay, mahaba ang mga kuko, at ang buhok niya, mahaba't basa na parang laging nakababad sa putik. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha niya, doon ko nakita, mukha ni Inang Petra, pero sira-sira ang balat,
ang mga mata niya wala ng puti, pulang-pula na lang lahat. Berto, bulong niya na parang may kasamang halakhak na nabubulok. Bumalik ka na. Buksan mo ang katawan mo sa amin. Susi ka. Hindi mo na yan matatakasan. Hindi ko alam kung anong lakas ang sumiklab sa dibdib ko. Sumigaw ako. Hindi para takutin sila, kundi para takutin ang sarili ko na huwag umatras. Hindi. Hindi ako susuko. Kung kailangan ko kayong kitlin isa-isa, gagawin ko. Umalinggaw sa pagitan ng mga puno ang sigaw ko, pero sinagot lang iyon ng sabay-sabay na halakhak ng mga nilalang. Para silang mga batang kiniliti, pero sa tunog ng tawa nila, para akong sinasaksak sa dibdib. Napasandal ako kay Domeng, ramdam kong nanginginig din siya, pero naramdaman ko rin ang bigat ng kamay niyang dumampi sa balikat ko. Bigla silang sumugod. Una kong nakita ang isang nilalang na gumapang pababa ng puno, mabilis, parang ahas na may mga kuko. Sumalubong ako, sinalag ko ang kuko gamit ang gulok, ramdam ko ang bigat ng kalmot na halos umabot sa mukha ko. Dumugo ang braso ko pero hindi ko naramdaman. Hinampas ko ang nilalang sa leeg, tumalsik ang abo na parang usok pero sa halip na mamatay, lalo lang itong tumawa. Tumalon si Domeng sa likod ko, sumugod siya sa isa pang nilalang. Umalinggaw ang lagitik ng gulok niya sa buto pero kita ko na hindi ito sapat para lubusang patayin ang kalaban. Isa-isa silang sumusugod, humahampas, kumakalmot. Sa bawat sugat ko, nararamdaman ko ang mutya na parang umiinit sa ilalim ng damit ko. Parang may kung anong umaagos sa dugo ko na bumabalot sa sugat at pinipilit akong manatiling nakatayo. Sa gitna ng lahat, kita ko si Inang Petra, nakatayo lang, nanonood, nakangisi na parang nagpapalipad ng utos sa mga anino. Berto, sigaw ni Domeng. Sa puno! Yung puno sa gitna! Sumulyap ako. Sa pinakagitna ng nyugan, may lumang puno ng nyog na mas mataas kaysa sa lahat. Sabi ng diwata noon, may ugat sa lupa na nagdudugtong sa dilim. Doon sila kumukuha ng lakas. Doon nag-ugat ang sumpa. Hindi ko na alam kung saan ko kinuha ang tapang. Iniwan ko si Domeng na nakikipagbuno sa tatlong nilalang, pinatakbo ko ang sugatan kong katawan papunta sa puno. Habang tumatakbo ako, may dalawang anino ang sumalubong. Isang sipa, isang kalmot, muntik na akong bumagsak. Pero tumama ang palad ko sa mutya. Sa isang kisap mata, parang may pumutok na init sa katawan ko. Napasigaw ako, sinalubong ko ang isa, sinaksak ko ng bulok, hinila ko ang buhok niya, sabay isinampal sa puno. Humampas ang laman niya sa matigas na katawan ng puno, sabog ang abo na parang uling na hinipan ng hangin. Nang abutin ko ang katawan ng puno, huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang pintig ng ugat sa ilalim ng bark. Parang may buhay. Parang may lumalanghap na masama sa ilalim nito. Tinulak ko ang mutya sa pagitan ng bitak ng puno. Sa oras na yon, para akong binatukan ng hangin na malamig at mabaho. Sa paligid ko, narinig ko ang ungol ng mga nilalang, parang nasusunog sila pero walang apoy. Nang lingunin ko si Domeng, nakita ko siyang bumagsak sa lupa, sugatan pero pilit pa ring bumabangon. Lumapit ang isa pang anino sa kanya, handang tuklawin siya. Domeng, sigaw ko. Gusto ko siyang takbuhan pero bumigat ang kamay ko, napako ang palad ko sa puno. Ang mutya, kumikislap na parang pulang mata na may sariling buhay. Ang bark ng puno, pumutok-puputok habang pumapasok ang liwanag mula sa mutya. Dumagundong ang lupa. Umuga ang buong nyugan. Isa-isang nalaglag ang mga tuyong bunga, kasabay ng sigaw ng mga nilalang na parang binabatak ang kaluluwa nila. Naramdaman ko ang sugat ko sa balikat na biglang uminit, parang tinatanggal ang dumi mula sa laman ko. Ang mutya, bumabaon sa puno, bumubuo ng mga bitak na kumakalat sa lupa. Sa gitna ng lahat, nakita ko si Inang Petra. Hindi na siya nakangiti. Nilalapitan niya ako, mabagal pero malalim ang yabag. Naghahalo ang galit at awa sa mga mata niyang wala ng puti, pulang apoy na lang lahat. Nang makalapit siya, hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang kamay niyang malamig at basang parang inukit sa putik. Berto anak. Huwag mo kong ipagtabuyan. Kasama mo ko. Dugo kita. Gusto kong isara ang mata ko, isara ang tainga ko. Pero hindi na pwede. Dahan-dahan kong tinaas ang bulok ko, tinutok sa dibdib niya.
Nakita ko ang ngiti niya, hindi galit, kundi lungkot. Para siyang humihingi ng tawad na hindi niya mabigkas. Patawad, inang, bulong ko. Saka ko ibinaon ang bulok sa gitna ng dibdib niya. Walang dugo, puro abo ang lumabas, lumipad sa hangin. Napasigaw siya, pero hindi galit ang sigaw, parang sigaw ng sanggol na iniwan sa ulan. Kasabay ng sigaw niya, sumabog ang liwanag mula sa puno. Kumalat ang alingas-ngas ng hangin, tinangay ang mga anino. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang, suminaw na parang alikabok na tinangay ng hangin. Pagdilat ko, wala na ang mga halimaw. Wala na ang dilim na bumabalot sa lupa. Ang puno, durog na ang katawan, pero ang mutya, nasa ugat nito, nakabaon na parang binhi na naiwan para magbantay. Bumagsak ako sa lupa. Nanginginig, sugatan, pero buhay. Lumapit si Domeng, sugatan din, pilay ang isang paa, pero buhay. Umupo siya sa tabi ko, parehong hingal na hingal. Tumawa siya, masakit pero totoo. Berto, tapos na ba? Umiling ako. Hindi ko alam. Baka bumalik sila. Baka hindi pa ito ang huli. Napatingala kami pareho sa langit. Doon ko lang napansin, may sinag ng araw na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Maliit, mahina, pero sapat para magbigay ng init sa balat naming giniginaw buong gabi. Akala ko tapos na ang lahat. Pero nang pumikit ako, naramdaman ko ang mutya sa ilalim ng puno. Buhay pa rin ito. Humihinga. Baka isang araw, kailanganin ko ulit bumalik. Baka isang araw, ako naman ang puntahan ng dilim. Pero sa oras na ito, sapat na ang liwanag na yon. Sapat na para isipin kong kahit anak ako ng sumpa, kaya ko pa ring magtanim ng liwanag kahit kaunti. Matapos ang lahat ng sigawan, hampasan, at iyakan ng lupa sa ilalim ng mga paa ko, bigla na lang akong bumagsak na parang lantang palapa. Ang gulok ko natumba sa tabi, duguan at mapurol. Ang mga sugat sa braso ko, mga kalmot na baka mag-iwan ng pilat habang buhay, pero hindi ko na ininda. Mas mabigat ang bigat sa dibdib, ang bigat ng lahat ng nawala, lahat ng kailangang bitawan para lang magtapos ang gabing iyon. Si Domeng nakaupo sa tabi ko. Ang putik at dugo sa mukha niya, halo na sa luha na kanina pa niya pinipilit pigilan. Hinawakan niya ang balikat ko, pilit akong inaalalayan na bumangon. Nakatingin siya sa paligid, sa mga punong niyog na parang biglang nabunutan ng tinik. Tahimik ang paligid, tahimik pero hindi na mabigat. Parang kahit papaano, nakahinga rin ang lupa. Berto, tapos na, di ba? Bulong niya. Paos, basag ang tinig pero puno ng tanong. Hindi ko agad nasagot. Kasi kung tutuusin, sino bang sigurado na tapos na nga? Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas, pero dahan-dahan akong tumayo. Ang mga binti ko nanginginig. Pero pinilit kong dumiretso ang likod ko. Pinagmasdan ko ang gitna ng niyugan, ang puno na pinasok ko ng mutya, ngayon durog na, nagkalat ang mga tipak na parang lumang buto. Wala na ang mga anino. Wala na si Inang Petra. Wala na ang halakhak sa gabi. Hindi ko alam kung tapos na, mahina kong sagot. Pero alam ko kung babalik man sila, alam ko na kung paano lalaban. Tumango si Domeng. Iyon lang, pero sapat na. Kasi sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng kumpirmasyon na hindi na ako mag-isa. Pamilya ko na si Domeng, kahit hindi kami magkadugo, mas totoo pa siya kaysa sa dugo na bumuhay sa sumpa ko. Ilang araw kaming nanatili sa kubo. Pinagpatong-patong namin ang mga sira-sirang kawayan para ayusin ang bakod. Nilinis namin ang mga kalat na iniwan ng dilim, mga bakas ng abo, mga sugat sa lupa na parang pilit tinatakpan ng bagong sibol na damo. Minsan, may maririnig pa rin akong kaluskos sa gabi, pero hindi na yon mabigat. Parang paalala na lang na kahit tapos na ang unos, hindi dapat maging kampante. Isang madaling araw, habang nagpapakulo ako ng kape sa kalan, inabot ni Domeng ang lumang rosaryo na lagi niyang bitbit. Iniabot niya yon sa akin, sabay sabi, "Sa'yo na to, ikaw na mas kailangan mo." Tinitigan ko yon, simple lang, itim na butil, kupas na ang krus. Pero bigat nito sa palad ko, parang bigat ng pangako na hindi ko na dapat bitawan muli. Hindi ko alam kung naniniwala pa ba talaga ako sa dasal, pero sa mga oras na yon, naniwala akong kahit papaano, may dasal pa ring dumarating sa tamang oras. Matapos ang isang linggo, nagpasya si Domeng na bumalik muna sa bayan.
Kailangan daw niyang ipaalam sa mga tao na ligtas na ang nyugan na wala ng panganib. Hindi ko alam kung tama bang sabihing ligtas na nga, pero wala rin naman kaming magagawa kung hindi subukan. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng supot na may kaunting bigas, asin, at posporo. Babalik ako, ha, sabi niya habang inaayos ang lubid ng bag niya. Hindi pa tapos to, hindi pa kita iiwan. Alam ko, sagot ko. Pinilit kong ngumiti. Salamat, Domeng. Nang mag-isa na ako sa kubo, saka ko lang naramdaman ang bigat ng lahat. Humiga ako sa sahig, pinikit ang mga mata. Doon ko muling naalala ang mukha ni Inang Petra, ang mga mata niyang puno ng galit at awa. Hindi ko alam kung siya ba talaga ang ina ko. Hindi ko alam kung totoo bang sinumpa niya ako para maging susi ng dilim. Pero alam ko, kahit ano pa siya, kahit anong dugo ang dumaloy sa akin, kaya kong pumili kung ano ako ngayon. Isang gabi, bumalik ako sa gitna ng nyugan. Doon sa durog na puno, nakaluhod ako habang hawak ang mutya na inilibing ko sa ugat. Tila ba may naiwang init iyon sa lupa? Binungkal ko ng kaunti ang lupa, tiningnan kung naroon pa. Hindi ko na nakita ang mutya. Sa halip, may umusbong na maliit na usbong, berde, sariwa, at buhay na buhay. Napangiti ako kahit nag-iisa. Siguro nga, sa bawat sumpa, may butong pwedeng sumibol kung may magtatanim. Siguro nga, hindi lang ako susi ng dilim, baka ako rin ang susi ng bagong liwanag. Lumipas ang mga araw, unti-unti nang bumabalik ang mga tao sa baryo. May mga batang dumadaan sa kubo ko, naghahagis ng bato sa bubong na parang nangaasar. Pero sa tuwing sisilip ako sa bintana at makikita nila ako, tatakbo sila palayo, sabay sigaw si Berto. Aswang yan! Hindi ko na lang pinapansin. Hindi ko na kailangan ipaliwanag ang sarili ko. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. Minsan, dumadalaw si Domeng, dala ang kaunting tinapay, o kaya pinagluluto ako ng tuyo. Sabi niya, balang araw, iiwan na namin ang baryong to, pupunta kami sa lugar na may araw na sumisikat ng buo, walang mga anino na sumusunod. Tawa lang ako. Hindi ko alam kung totoo, pero masarap isipin. May mga gabi pa ring sinusubok ako ng takot. Minsan, biglang bubukas ang pinto kahit nakasusi. Minsan, maririnig ko ang mga yabag sa ilalim ng kubo. Pero sa tuwing titindig ang balahibo ko, tinatapik ko lang ang rosaryong iniwan ni Domeng. Sapat na yon para maalala ko kung sino na ako ngayon. Isang gabi, bago ako pumikit, bumulong ako sa sarili ko, hindi mo na ako mababalik sa dilim. At sa dilim ng kubo, sa ilalim ng bubong na pinasok na ng ulan, naramdaman kong parang may umupo sa tabi ko. Hindi ako tumingin, hindi ako lumingon. Pero alam kong wala ng halimaw. Kung meron man, ako na ang haharap. Ako na ang bantay ng baryong di sinisikatan ng araw, bantay para sa mga batang matatakutin, sa mga ina na nanginginig, sa mga tulad kong minsang iniwan ng liwanag. Bukas, pagmulat ko, baka wala pa ring araw. Baka ang lupa, basa pa rin ang hamog na parang luha ng mga patay. Pero sa ilalim nito, may punlang itinanim, punlang ako ang nagbantay, pinatubo, at binuhusan ng sariling dugo. Punlang baka isang araw, maging puno na magbibigay ng lilim, hindi para itago ang dilim, kundi para harapin ito ng hindi na mag-isa. Kasi sa wakas, alam ko na, kahit anak ako ng gabi, kaya kong yakapin ang umaga.